Itong mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault. Kwarto na. Kasi hindi mag-cash siya. So, ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit. 2 to 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, i-convert nila into a room vault. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And so, if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Grabe. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes, feet. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Tataas. Ganyan karami po yung perang ninanakaw. Ayan nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-Reaction Update PH. Dito nga po sa post-interview kay Mayor Magalong ni Miss Jessica Soho. 2.7 million ang ninanakaw sa kaban ng bayan araw-araw. Ganyan ho kalaki ang kinikita o binubulsa ng mga magnanakaw dyan na kongresista, kontraktor, senador at yung mga sangkot pa. Ganyan ho kalaki mga ka-update, 2.7 million pesos araw-araw. Mantakin po ninyo yun, 2.7 million pesos araw-araw. Ganyan ho kalaki. Samantalang tayo kahit magtrabaho tayo ng 2 taon, hindi ho natin kayang kitain yung 2 milyon. Diba? Lalo na kung minimum wage lang tayo na 500 to 1,000 pesos. Sobrang layo ho. Samantala, etong napakakapal na pagmumukha ng mga kongresista, mga kurako dyan sa Senado, sa admin ni Marcos Jr., binubulsa lang ho nila ang bilyones. Samantala ang kanilang mga pamilya, mga ka-update, nabubuhay sa sobrang sarap. Nabubuhay ng luxury life. Nakakabili ng mga bilyon-bilyon, milyon-milyon na gamit. Milyon-milyon na sasakyan. Milyon-milyon na bag. Lahat, Rolex, lahat ng mga kaya nilang bilhin, nabibili ho nila. Samantalang tayo, mga ka-update, nagdudusa ho tayo sa ilang oras pagtatrabaho natin at magbabayad ng buwis. Ngayon, kukurakutin ho ng mga magnanakaw sa admin ni Marcos Jr. Nabalitaan niyo po ba yung isang kontraktor na 58 years old dito sa Oriental? Banda ho siya doon, mga ka-update. Pinapagurgur ho. Binaril ho siya, mga ka-update. Alam nyo na po ang ibig sabihin dyan. Diba? War on contractors na po ngayon. Gusto na hong maligpit na itong mga kongresista, hindi ho natin alam kung sino ang magustong magpaligpit sa kanila. Pero ang alam lang po natin, gusto na nilang mawala ang mga 15 contractors o mahigit 15 contractors na napangalanan na sa mga corruption. Ayan po ang pinaka nakakakilabot dyan. Gusto na hong maligpit nitong mga may dawit dyan sa nakawan ang mga kontraktor. Kasi nga naman, hindi na ho sila makakapagkanta pag naligpit na ho nila. Kaya ngayon mga ka-update, sa ating pag-uusapan, talaga naman hong mangingilabot kayo sa ilalahad ni Mayor Magalong sa mga nakawan dyan. Bilyon-bilyon, 2 milyon ang nananakaw o nabubulsa araw-araw. Ganyan ho kalaking pera ang nawawala sa atin. Tapos tayo, wala ho tayong kamuwang-muwang na meron po palang anomalyang ganyan. Diba? Yung mga ating kababayang nahihirapan. Nahihirapan lalo na pag binabaha ang kanilang lugar. Hindi naaawa itong mga magnanakaw na to. Mga walang puso't mga walang damdamin. Walang pagmamahal sa kanilang kapwa. Yan po ang katotohanan. Wala ho talaga sila pagmamalasakit sa kanilang nasasakupan. Ang may malasakit lang ho sila ay may ipapakain ho silang nakaw sa pamilya nila. Yan po ang katotohanan dyan, mga ka-update. Kaya pakinggan ho natin ito naging pahayag ni Miss Jessica Soho at netong si Mayor Magalong sa mga anomalyang nakawan dito sa ipinangakong 5,500 flood control ni Marcos Jr. More than pa. Dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw eh. No, it's not. It's in billions. Bilyones po.
Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sa kaibigan ko lang, alam mo, kuminsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, itong mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault, kwarto na. Kasi hindi magkasya. So, ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit, 2 to 3, 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, i-convert nila into a room vault. Mayor Magalong, salamat po sa interview na ito. Yes. Good afternoon, Jessica. Good afternoon sa ating mga viewers. Pwede po bang malaman, paano nyo ho naisip na bumuo na itong Mayors for Good Governance na movement? Well, nag-umpisa yan nung nagsalita ako sa Philippine National Police sa Camp Crame sometime in July 2023. Pagkatapos noon, after 2 weeks, hindi ko alam na pinost pala ng PNP yung aking video, speech. At doon na, nag-create na ng controversy. Naging viral siya. So, marami na tumatawag at nagsasabi sa akin na wag mo na ituloy yan. Kasi I challenge Congress noon about good governance. Tapos, maya-maya marami nag-convince sa akin na wag mo na ituloy. Character demolition, character assassination. Sabi nila sa akin, kawawa ka lang dyan. But I decided to pursue the advocacy. And that, naalala ko ngayon sinabi ni Senator Lacson, Benji, in the fight against corruption, you'll find out that, when you look behind you, nobody's out there fighting with you. And naalala ko na tumawag dun sa mga kaklase ko sa leadership and governance. Ito yung ini-sponsor ni Sir Jesse Robredo Foundation. So, kumontak ko sa kanila. And from there, nakausap ko yung mga young people behind the program. And then finally, we started discussing, and then nagkaroon kami ng focus group discussion, and then we built the Mayors for Good Governance na. Karoon ng M4GG. Kaya itong logo na to, itong logo na to, creation to ng mga bata, mga young leaders to, Kaya nakakatuwa pa. Tapos after that, nagkaroon kami after just a few weeks, nag-usap na kami na ilo-launch namin. And the first launch was done in UP Diliman. And there were 56 mayors. 56 lang po. Oh yeah, 56 out of the 1,400 plus na mayors. 56 lang ang nag-signify. At wala kaming ginawang filtering. Kaya nung nag-uusap kami ng mga conveners, nandiyan sila Mayor Joy, Mayor Vico, Mayor Marcy, Mayor City Hataman, Mayor Romel Arnaldo ng Kauswagan. Pinag-usapan namin paano yung filtering. So sabi ko sa kanila, let us assume na people change. Assuming na meron na silang mga bad practices, well, when they join good governance, pwede sila mag-change. So, tinanggap namin. Hindi kami nag-filter. And then, 56, after mga almost 2 years, 2025, umabot kami sa 202. Tapos nagkaroon ng election. Nagkaroon kami ng elections. Bale, bumaba kami ng 132 kasi marami doon ang hindi na tumakbo. We have 5 of our mayors na naging congressmen, 3 yung naging governors, pero kami 2 naging vice governors. The rest, nag-elevate na sa vice governor, councilor, iba hindi na rin tumakbo, 132. So we we established certain parameters. Tapos, kinausap namin yung aming secretariat because we have young people. Tapos they did their own workshop. Nagkaroon kami ng workshop din sa Baguio. Then finally, we realized na, 77 na lang pala na iwan. Kung talagang i-convert siya dun sa dun sa compliance sa parameters. So ngayon, nag-publish kami na we're again open after the election. We're open. And around 80, nagulat nga kami na 80 kaagad ang Ang daming nag-apply. So we're now doing the background check. We're talking to certain people para tumulong sa amin na i-background sila. Meron na rin kami mga na-reject din. So, tuloy-tuloy yung aming filtering at yung background investigation. So, ilan na pong miyembro nyo ngayon, Mayor? Sa ngayon, 77. Parang ang konti. Precisely. Parang ang nawi-weirdan lang po ako as a layman na out of the 1,400 mayors sa buong Pilipinas, kukonti lang yung gustong maging miyembro po nung Mayors for Good Governance. So, what does that tell you? Paano sinasabi nito? Ayaw nilang maging
maayos, ayaw nilang maging matinong at malinis at tapat Good na question. mamumuno. Ganun, parang ganun ho ba? Good question. Alam mo, sa 202, lumalabas na 11 point something % lang yan. We're just scratching the surface. Siguro tanong, bakit ayaw mag-join? Maraming factors bakit ayaw mag-join. Pero isang malaking factor is natatakot sila na baka mawalan sila ng tubig sa gripo. Kasi binabantayan din sila. Mawala ng ng mga- tubig sa gripo? Oo. Ano ibig sabihin nun, Mayor? Mawalan sila ng pondo, mawawalan sila ng funding sa mga projects. Ganun mo ba nila. sa gobyerno? Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng patayan ka ng gripo? Alam mo, nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Yan na yung sistema. Kaya, kasi nga it's a good governance has become an exception rather than a norm dito sa Pilipinas. But it's such a lonely fight, Mayor, ha? Iyan ho ang dapat aksyonan ng Senado, ng gobyerno, ang matinding korupsyon, mga kapatid. Kasi ang pinaka-problema ho ng ating bayan, kaya hindi ho tayo umaasenso sa ating bansa, ang nakawan. Ang nakawan sa kaban ng bayan. Yan ho ang pinaka-problema. Dulot-dulo pa lamang, problema na ho itong korupsyon. Hanggat hindi ho natitigil yan, para-pareho po tayong magdudusa. Diba? Lahat po, kahit magtrabaho talaga magtrabaho, wala hong napupuntahan ang ating pera kasi sa inflation din ho. Mataas ho ang mga bilihin pero mababa ang sahod. Nakikita naman ho natin yan. Nagbabayad tayo ng buwis pero nabubulsa ng mga magnanakaw. Kaya bandang huli, wala ho tayong mapupuntahan hanggat hindi natatapos ang korupsyon dyan. Ganyan lang ho yan. Out Before. of 1,400, wala kayong 200. Yes. Such a lonely fight. Do you feel that? Initially. Pero I went over the words again of Senator Lacson, frustrated. Don't get frustrated. Alam mo ngayon, ang dami naming suporta coming from very reputable na mga organization from the private sector. From SGB, from the Management Association of the Philippines, even from the American Chamber of Commerce, pati dun sa PCCI, pati mga Rotary Clubs, Lions Club, meron pa yung mga Phoenix, meron pa yung mga People's Managers of the Year. Ang daming sumusuporta sa amin, yung mga young leaders ngayon, dami-rami na. Kaya kung tumitingin ako sa likod, ang dami na rin nakaganon, nakasuporta. At lalo-lalo na ngayon, ito nga dahil dito sa pahayag ni Presidente, yung strongly worded na message niya, mahiya kayo, and then we came up with some comments. Doon na na-highlight na lahat. Kaya na naman ako nasama na naman dito. Pero, dati-dati ang pinaglalaban ko lang yung ibang mga projects lang na alam ko na talagang meron kaming mga nakita mga ebidensya. Paano nyo ho ba na-discover yun, Mayor? Na yung cat's eyes, yung mga pagkainailawan sa kalsada, umiilaw din. Yeah, oo. Paano nyo na-discover yung mga anomalyang yun, yung mga barrier, yung mga anti-erosion na mga net? Paano nyo ho nakita na may anomalya sa procurement po noon? Unang-una, nakikita ko na bakit ang daling bumabagsak. Tapos, humihingi ako ng data, information, o kaya documents sa DPWH. Nilalaro ako, pinapaikot ako. Minsan nga, nag-request na ako through the Regional Development Council. Very strong na dapat yun na to compel DPWH to provide me documents, yung mga contracts, gano'n. Pero, ang sabi sa akin ng DPWH, bigyan ka na lang namin ng link. Pinuksan namin yung link. Isang linggo na kaming click ng click, kasi wala kami makita doon. So, kinausap ko yung NEDA to conduct a study. Doon namin nabisto na ang tindi pala. Sa bawat square meter pala nung rock netting na yon, iba-ibang klase kasing system. May offensive, may passive, may active, passive. Average, about 4,300 lang pala yung square meter na. Meron ng profit yung contractor. Pero lumalabas 25,000 square meters according to that study ng NEDA. Talagang empirical data yon. So, ang laki pala billions yung tinignan namin ngayon. How much money was spent in the Cordillera around, because this has been done the entire Philippines to 46.6 billion since 2017. Tapos nakausap ko yung isang contractor, sabi niya, sir, pagod na kami, kadi-deliver ng pera sa kanila.
Magkano ba kinukuha sa'yo? 40%. As in, may kumakausap po sa inyong contractor? Contractor, 40% sabi niya. Pagod na rin kami So, ang deliver. collusion, contractor and DPWH, ganun po ba yun? Yeah. Contractor, DPWH. Tapos, tinanong ko sa kanya, sino ba binibigyan mo? Pero di siya mga binanggit sa akin ng mga batas. Tapos tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, 7 kami, pero hindi ako yung contractor. Hindi, sir, kami yung main contractor. Sinong main contractor? Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? Sila rin po. Yung mga politiko rin. Binanggit niya sa akin. Tapos sabi ko, sinong supplier? Binanggit niya sa akin yung pangalan. Diyan kami bumibili, sir, ng materyales. Sinong may-ari nung kumpanya? Sila rin po. Yung politiko rin po. Sila lahat. Yun din ang supplier nitong mga anti-erosion na mga net. Triple whammy na. Yung mga cat's eyes po. Iba na naman yan. Iba naman yan. Nagulat din kami kasi marami nang hindi na nagpa-function. Ano? Tapos nakita ko, bakit nilagyan ito? Bakit itong lugar na ito hindi nilagyan? Bakit uneven yung mga distansya? And then finally, nagtanong ako, magkano ba yan? Pinakuha kong detailed unit price analysis. No, almost na 11,720 per piece. So what I did was to get in touch with a similar supplier na accredited din ng DPWH. Bigyan mo nga ako ng bigyan mo nga ako ng Breakdown. Bigyan mo nga ako ng quotation. I-quote mo nga kami, bibili kami. By the way, bigyan mo muna ako ng accreditation papers. Nakita ko, pirmado mismo ni Secretary Gunuan, yung accreditation. Okay, sige, bigyan mo ako quotation. Bigyan niya ako quotation. Malabas pa na ako, 1,350 plus 700 na installation plus 246 na tax. Sabi ko, ang mahal-mahal naman installation mo. Hindi ba sandali lang yan? Sino ba nag-install? Kami rin. Magkano talaga installation? 200 lang. Bakit ginawa mong 700? Yung 500 for the boys. Kasi hindi sila binibigyan ng mga politiko. So sabi, kaya pala, laki-laki ng porsyento nila. Tapos ganoon din yung mga, so 11,720 minus 1,800. So can you just imagine, di ba? 9,900 pala ang bawat piraso ang markup. So ilang millions, million pieces ang binili rito sa buong bansa. Millions and millions of pieces. Tsaka yung ano pa rin ho pala, yung mga barriers, pati yun pinagkakitaan. Yeah, yung barriers naman, actually kami yung unang-unang pinuntahan ng mga Koreano sa amin Kaya nagkaroon kami ng proof of concept doon. Kaya naglagay kami doon wala kami binayaran doon. No? Tapos biglang naging dumami na. Nagtataka ako, dumami na. Tapos only to find out na magkano. Nagulat ako, kumuha ko ng detailed unit price analysis. Tama-tama, meron nag-offer sa akin na detailed unit price analysis. Sabi niya, sir, kung makakakuha ka ng bondo sa taas, 6% sa'yo. Paano ba hatian? Sir, 28% yung ibabalik natin sa taas. 6% sir sa DPWH, 6% sir sa'yo. Ganun ba? Sabi ko, ilan sir? Pwede. Ito sir, yung may pro forma na sir dito, pirmahan mo na lang sa akin. Kami na sir maglalakad lahat. Kami na nag-install. Ganun ba? Okay, sige. Ginawa ko, kinuna ko pa ng picture. Nilagay ko yung pako para merong ebidensya. Tapos dinala yung mga roller sa opisina. Sabi niya, galing ba ito sa Korea? Hindi na sir, sa China namin binibili. Ganun ba? Bigyan mo nga ako kasi tiwala sila sa akin. Bigyan mo ako ng detailed unit price analysis. Binigyan naman niya ako. Nakita ko na 121,330 ang dupa. Tapos sabi ko sa kanya, magkano ang presyo nito? Sir, ganito na lang. Pag ikaw sir magpopondo, 40% sa'yo. 40% sa akin. Mga 50,000 yun. Sabi ko, paano kung sabihin ko sa'yo na bawal dito yan? Sabi ko, so babawasan mo. Tatanggalan mo ng 50,000, magiging 70,000 na lang yan. Sir, hindi ko po pwedeng gawin. Bakit? Sir, established cost na yan Papagalitan sir ako ng DPWH. Ganon. Sabi ko, magkano ba talaga ang mo dyan? Ang puhunan mo dyan? 30,000? Hindi sir, mas mataas pa. 35,000. Mga bandang ganun sir, 35,000. Okay, sige. Sabi ko, titignan ko. Tapos,
naggawa kami ng market survey. Nagtingin-tingin kami sa internet. Lumalabas na yung cost lang noon, mga $255. 121,000 pesos per meter pala. Per meter. Tinignan namin, $255 ang pinakamahal noon per meter. Sabihin natin, 300 plus tax plus logistics. Sabihin na lang natin mga 20,000. O maski na sabihin na natin 25,000 per meter. My God, isipin mo yung markup niya, 121,330. Tapos ang masama pa, di ba dapat nilalagay lang yung sukurbada? Para at least protektado kasi dangerous curve, nawalan ng control. Alam mo sa Marcos Highway, pati diretso nilagyan. Pati sa Nagilian Road nilagyan. Pati diretso nilagyan. Hindi pa nagsawa na nilagyan sa kwan. Nilagyan din sa kabila. Diretso. Kaya nakaka-insulto eh. Para mas marami mo sila makukurakot. Precisely. At nakaka-insulto na, sige, lagyan na natin yan. Hindi naman nakakaintindi ang mga Pilipino dyan. Parang ganun eh na. Nakaka-insulto naman kayo. Mayor, tapos just to jump lang po. Sa construction, ganun din ng mga proyekto. Ganun din. Mayor, kayo rin po yung nagsabi na kung pie chart yung budget para sa isang proyekto ng gobyerno, 30% lang pala yung napupunta sa actual cost. For the execution. And then, bawas na dun yung kwan. Kasi average kasi lumalabas ng mga 40 to 45, di ba? Pero wala pa yung profit ng contractor. 40 to 45. So, tanggalin mo yung profit ng contractor. Sabi mo, nag-impose siya ng 15%. 30% na maiwan. Yun yung 30% na gagamitin niya. So, ang tanong ko sa kanya, how will you be able to execute it? Diba? Paano ma-ensure na quality yan? Sir, hindi sir. Mapipilitan kaming mag-substandard. Kaya walang bakal yung mga nakikitang proyekto. Yes. Kaya po yung simento napakanipis. Yes, ganun din. Pati yung asphalt overlay, mga roadside opening, road opening. Ganun, yung mga paborito nila lahat na kalamitan nasa ilalim yung talaga magme-measure ka sa ilalim ng lupa. Mayor, kung i-reduce lang po natin in simpler terms, sa bawat 100 piso nagagastusin para sa proyekto ng gobyerno pala, 30 pesos lang ang napunta sa construction, sa execution ng proyekto. 8% sa tax. So, meron na insurance is 7%, VAT is 7% and 1% is bond. So, 60% halos kinurakot po lahat yon. Ganun po katindi yung problema. Wow. At conforme pa yan sa project. Sa rock netting, ang laki ng markup eh. Kaya nga, kaya nila na sila na yung kinuha nila yung 40%. Sila pa yung contractor. Sila pa yung supplier. Oo, dahil minsan yung sabi nila yung contractor, congressman na rin ngayon. Syempre naman. Kasi mas masarap na rin. Dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Tataas. Ganyan karami po yung perang ninanakaw. More than pa. Merong iba sa kanila more than In a year po yun, no? Every year. Wow. Anhin nila yung perang yun. Hindi millions are, dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw eh. No, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Sabi nga ng isang kaibigan ko, kaibigan ko lang, alam mo, kuminsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, yung mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault, kwarto na. Kasi hindi mag-cash. So, ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit, 2 to 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, i-convert nila into a room vault. So, Mayor, pag lumabas tayo at dumaan sa kalsada, meron kaya doon pong hindi pinagkakitaan ng mga kurakot? Halos lahat. Basta public works, halos lahat makikita mo. Kalsada, barrier. Tuwing dumadaan ka, kasi dumadaan ka sa barrier na yan, bilangin mo yan, hundreds of kilometers yan. Per kilometer, 1,000 yan. 1,000 times almost
90 to 100,000 per meter ang markup. Ang kickback. Di ba? So bilangin mo, o kaya yung cat's eye, bawat dyan, 9,900, 9,900, 9,000. Iba pa yung solar lights. Kayo po, you served in the police when it was still under the military. Buhay sundalo po kayo noon. Yes. And then you come face to face dito po sa ganitong mga pangungurakot. Ano pong naiisip nyo? Ano pong nararamdaman nyo? Masama loob mo because we are out in the field. Kita namin yung poverty. We've seen it. We have been there. We have visited villages na talagang hirap ang mga tao. Hanggang ngayon, di ba? Pupunta ka sa Ipcan, magkano lang kinikita ng mga vendors? 400 pesos, 300 pesos. Taxi driver, 600, 700. Jeepney drivers, ganun din. Tapos itong mga to, nagbabayad pa sila ng tax. Itong mga tao na to, isipin mo, walang binabayaran tax sa bawat ninakaw nila. Utang tayo ng utang. Bulsa na ng bulsa. Pumapalakpak ka sila tuwing may utang eh. Umutang tayo. Pumapalakpak sila lalo. Kasi tuwan-tuwa sila, mayroon na naman kami. At ang masama nito, yung kanilang kasakiman, greed, walang hangganan. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Walang, may joke pa nga dyan eh. Sarado po ang opisina pero bukas po ang tanggapan.